Welcome to Ryan and Vern Video Podcast. Magandang araw sa ating lahat at welcome sa aming podcast, sa aming munting tahanan, ang aming channel kung saan pinag-uusapan namin ang iba't ibang paksa at isyu patungkol sa disability o kapansanan. Dito rin namin ibinabahagi ang mga totoong kwento, karanasan at iba pang aspeto, no, patungkol sa kapansanan. So ako nga po pala si Ryan at kasama ko ngayon ang aking kaibigan at siya na magpapakilala sa sarili niya. Okay, so magandang araw po sa lahat. Ako po si Vern. No, medyo pagpasensyahan nyo lang po yung aking boses kasi medyo hindi pa totally gumagaling sa aking medyo usong sakit ngayon. Okay, so ang ating pong pag-uusapan ngayong araw na to, sa itong video na to, ay tungkol po sa impairment, disability, at handicap. No, itong tatlong terms na to ay usual nating naririnig at nagagamit na rin no, sa ating pang-araw-araw na pag-uusap. Pero um, i-discuss natin ano bang mga terms na to. No, usually we are using this interchangeably. So ito ba ay magkakasing kahulugan lang o mayroon pang ibang kahulugan o masasabi natin mayroon silang iba't ibang meaning or kahulugan? Ang una nating i-define ay ang impairment. So, impairment. Ano nga ba ang Okay. impairment? Ano? Okay. Ito na So yun. yung impairment, sige, ako na po magbabasa. So impairment is any loss, diminution, or aberration of psychological, physiological, or anatomical structure of functions. Or sa iba, structure or function. Okay? So, impairment. So, ito yung impairment. So, yung impairment pala, ito yung dito tatlong term, loss, diminution, or aberration. So, kung sinabi nating loss, it's a complete or absent siguro ng isang part. Kunwari, yung kamay, no? So, pwedeng putol, okay? Or yung diminution, parang mayroon lang siyang nabawas, no? Sa part, bahagi, or function niya. Or aberration. So, yung aberration naman, pwedeng yung hindi na usual, yung parang nag-iba. Okay? Oh, Yung naging nag-deviate na abnormal. siya. Naging Oo. abnormal. Lumihis. Oo, parang ah, baka mayroong mga ibang mag-comment pag ginamit natin yung term na abnormal. Oo. Oo nga. Okay. So, yun yung impairment. So, ano yung nawala, ano yung nag-diminish, or ano yung nag-iba o sabihin natin abnormal, di naman tinutukoy yung tao dito eh, yung parts naman eh, di ba? So, yeah, so it's psychological. So, ito yung sa mental processes natin, no? Psychological. So, pwedeng doon yung loss, diminution, or aberration. Physiological and anatomical. So, yung dalawang yun pwedeng processes or parts of our body. So, yes, Kuya Rai, may dadagdag ka ba? Oo, tama yun. No? Ang mga usual na example, di ba? So, pag sinabing loss, yan, yung loss of sight, so naging blind,
Pero 'pag sinabing ano lang, diminution or diminution, nabawasan. So, meron pa rin nakikita pero kaunti na lang, hindi na yung, buo, hindi na yung, normal vision. So, meron ding iba na or humina yung pandinig, 'di ba? So, yun Mm. diminution din yun. So, meron pa ring natitira. Yung aberration talagang, anatomical siya 'no, parang kakaiba yung porma ng kaniyang halimbawa ng kaniyang kamay 'no, so, ah, or ng kaniyang paa, kakaiba yung porma o yung structure mismo 'no. So, most likely 'pag sinabing aberration doon siya sa ano 'no, doon or hindi naman natin nililimit lang doon sa physical form, meron din namang, psychological 'no, na aberration dahil nga, yung sa mental processing or doon sa kanyang mental faculty 'no, na nag-deviate na doon sa, quote unquote normal nating tinatawag na. So, yan Sir Okay. Ben. So ibig sabihin 'pag aberration, andiyan pa rin, hindi nawala, hindi nabawasan, nag-iba lang yung kanyang function o kumbaga hindi na siya naging normal, 'no? Walang Mm, nabawas sa bahagi niya, andiyan pa rin, buo, pero mm. medyo hindi naging tipikal yung function niya. Yun na lang siguro, hindi na naging Tama, tipikal tama. para hindi na naging normal, oo. So, both in structure or function. Yun, so puwedeng, nawala yung structure, puwedeng nabawasan 'no, or puwedeng nag-iba yung structure or both yung structure at, function. So ibig sabihin Mm, pala nito, 'pag impairment, nasa sa'yo talaga ito, nasa individual o kumbaga nasa katawan mo. It's either psychological, physiological or anatomical. tama, oo. So, kondisyon ng katawan 'no, kondisyon ng katawan. Oo, kumbaga nasa tao talaga itong impairment, eh. Oh, so ano naman kaya yung, disability? Ano yung pinagkaiba ng, disability doon sa impairment natin? Okey. So, sige, so ako na muna doon sa disability. So, ayan 'no, as Sir Vern 'no, mentioned earlier na naipagpapalit natin 'no, lagi nating ginagamit interchangeably itong impairment, at yung disability 'no. So, pero ngayon nililinaw namin na yung nauna yung impairment kanina 'no, ito naman ngayon sa disability. So, ang ibig sabihin, ng disability, first it is a physical or mental impairment that substantially limits one or more psychological, common or physiological, kasama physiological or anatomic functions of an individual. So, may impairment that substantially limits. Okay. So, siguro, ah, yung una dito naka-emphasize, dun sa unang-unang term talaga, Mm, physical or mental impairment, 'no? Disability na 'to pero binanggit pa rin yung impairment, eh. Physical or mental impairment. So, ibig sabihin pala, para ma-consider ka na mayroong disability, kailangan mo muna palang magkaroon ng impairment, tama ba, yes, right? yes. Yan yung Oo. parang ano yan 'no, kasama sa equation yan, kasama sa requirement 'no. Wala kang disability 'pag wala kang impairment. So, meron ka Oo, munang impairment, oo. kasi yun yung unang talagang in-emphasize, eh, una talaga, eh, physical or ano, eh, Mm. 'no? So, O yung impairment na yun, either physical or mental, yun yung dahilan, yun yung dahilan kung saan it's substantial, sabi nga dito sa, definition, substantially limits one or more psychological, physiological, or anatomical function. So, dahil doon sa impairment na either physical or mental, nalilimit
yung physiological, yung ating body processes, no? So meron tayong problema doon sa ating sa physiological part, psychological, and anatomical function ng ating so for example, meron tayong impairment, 'di ba? Meron tayong problema sa paningin. At dahil doon, yung function ng ating mata na magbasa, na maging na mag na maging mobile tayo dahil or makakalakad tayo dahil nakikita natin yung ating paligid. But because we have an impairment, ay nalilimitahan or kung talagang nabawasan talaga yung ating pagbabasa gamit yung ating regular na na organ for seeing, no, na yung ating mga mata. So, ang dahilan doon ay yung impairment. So, ito yung ano niya, disability. Meron siyang kumbaga puwede nating gawang equation, Sir Vern, 'no, na Yeah. ah, impairment plus impairment that leads to the limitation, no, limitation or Yes. yung functional inability. So mayroong specific na function na hindi na nakakayang gawin dahil nga doon sa impairment, no? Yes. Ah, O, tapos sabi natin kanina, 'di ba, parang parang protocol, parang ano ba ang tawag do'n, na kailangan munang magka-impairment para masasabing may disability, 'no? So, baka sabihin ng iba kasi yung definition natin ng disability kanina, puwedeng, diminution or, aberration or it's either in structure or in ano, function, eh. So, structure baka sabihin ng iba, parang nag-iba yung ano, yung, structure ng ilong ko, eh. So, may disability na ako, puwede na akong PWD, 'di ba? Nag-iba yung oo, structure, structure or oo, form, 'di ba? So oo, so kaya ito, talagang substantially limit 'no, yung oo, second phrase niya. So parang ito yung, parang, ano bang qualification, hindi puwedeng may impairment ka lang, puwede ka ng disability. Kasi sabi niyo may ano lang, nag, form or in structure 'no, may oo, parang nag-iba, puwede na kaagad 'no. O kunwari itong, paa ko parang ano, parang iba, So may disability na ako. So kahit puwedeng may impairment ka, pero 'pag hindi naman substantially nag-limit sa'yo to function, so hindi ka pa rin pasok dito sa disability natin. So, maganda rin itong definition kasi talagang na-emphasize, it must substantially limit your capacity or your functioning, um, para oo, yung functioning talaga. ma-consider. Hindi puwedeng ano lang, puwedeng may impairment, pero hindi ma-consider na disability. Tapos dito sa disability na-mention na naman itong functioning, doon sa Mm, impairment may function din, 'no, structure or functions. Siguro for me ditong function, doon sa impairment, doon lang 'to siguro sa part, sa structure ng or bahagi ng ating katawan or, psychological, mental, yung function na nawala 'no, is either lost or, dim diminish, oo. oo, or nag-iba. Itong function na 'to siguro for the disability ito as a person na. Am I right 'no? Do Doon you sa task associated, 'no, doon sa function, oo, particular doon related na siya doon sa task or sa gawain, 'no. So kung oo. nahihirapan ng gawin yung isang gawain dahil doon sa impairment, so yung substantial, 'no. So meron talagang qualifier na substantial. Hindi lang yung parang minimal lang nahihirapan. Nahirapan lang ipasok yung sinulid doon sa karayom na hindi naman yun ano. So hindi naman yun substantial, 'di ba? So, yung talagang, nahirapan ng maglakad dahil nga hindi na niya Mm. nakikita yung nasa harap niya o nasa paligid niya or, yung paa niya ay hindi na kayang makapaglakad, 'no. So, yun substantial talaga na ang function ng walking as a function or walking as a task ay hindi niya na nagagawa. Yung reading, yung writing, dahil nga yung kamay niya ay, putol or, ah
may movement na unnecessary movement na hindi na niya nagi-grip yung mga writing tools gaya ng mga Yeah, ballpen. yeah. So yun, dahil nga hindi na niya nagagawa ng maayos, no, substantially yung kanyang mga gawain like pagbabasa, pagsusulat sa academic ito, no. So, Yes. sa regular Oo. daily task, marami pa, di ba? Marami pa tayong mga daily activities na ano, no, associated dito. Oo, pwede namang hindi magbasa ng books pero magbasa ng labels na sa pang-araw-araw pagbibili Mm. o hindi na nakikita. So, yun Oo, yung nagiging disability. So, yung functions dito as a disability, yung function mo na as individual doing your task. No? tama, Yung function oo. doon sa impairment, ay doon lang yung function lang ng specific organ or Organ, specific, oo. oo, na parts of Oo, the body. Okay, tama, so tama. baka at least malinaw yung kasi Oo, yung hanggang kaibahan. na Kasi same hanggang, word, di ba? Same word, oo. oh, same word na ulit yung function. Okay. Oo. So, may dugtong pa ba sa ating definition ng disability? Dito naman yung mga dalawang subdefinitions dito na ano nakalagay dito, a record of such an impairment at yung subdefinition yung ah, point na o yung pangatlo ay being regarded as having such impairment, no. So pwede mo ba tong i-expound, Sir Vern? Yung Oh, so yung pangalawa, ano nga yung pangalawa? Yung a record of such an impairment. okay, record of such an impairment. So ito siguro pwedeng may impairment siya noon pero Mm. pwedeng ngayon okay na. Kasi record lang of such an impairment. So possible pwede ngayon na okay na siya. For example, mayroon siyang mental illness before. So Mm. ngayon okay na siya. Okay Na-reverse na na, yung, oo, na-reverse oo. na gumaling So, na. gumaling na siya, no? So, ibig sabihin may mga disability pala na or may mga impairment pala na pwede ring gumaling, no? Maging okay, no? So, O yung tinatawag nila, Sir Vern, na temporary disability, kasama diyan yung stroke, 'di ba? Kasi yung mga yeah. stroke nare-reverse dahil sa mga therapy at yung iba pa rin, no, na Yung mga may iba kasi, mga diabetes, di ba? Yung mga oo. under sa health impairment eh. Mm, mm. Okay. So, but they're still considered as a disability pala, no? Kahit yung ito according to RA 7277 pala, no? Nakalimutan naming banggitin. Ito palang definition na to ay mula sa ating Magna Carta for Persons with Disabilities. Previously, Magna Carta for Disabled Person. No? So, Mm. ito ay inamendahan or it was amended by RA 9442. Kaya naging Mm. uh, persons with disabilities na rin yung tawag nga doon no, sa disabled person. Okay? Tama. So, itong Pag hindi definition natin, oo, is yan, RA Sir Vern. 7277. Mm. Hindi lang ito yung pinulot natin sa internet, no, na kung Ah, saan hindi. kinuha. Ito po ay But, galing sa batas, no. So, talaga pong yes. may batas, no, batas na hanggang sa ngayon ay may bisa pa rin. So, hindi naman siya na-repeal. So, ito pa rin ay existing law na ginagamit natin, no, sa ating bansa. Siguro yung na-repeal ay yung yung disabled person, no, na it was amended by Mm. RA 9442, no, at may Mm. iba pang mga amendments dito sa RA 7277. But what we're trying to say is this is a legit definition kasi galing sa batas mismo natin. Okay, so RA Mm. 7277. Okay, at yung isa regarded as having disability, tama ba, Sir Ryan? Mm. Yun, Oh, yun ang so pwede pala na regarded lang o kung ibig sabihin parang yun lang ang pagtingin sa iyo, label, no? ah oo, yung label sa iyo kahit wala namang diagnosis, parang para sa kanila may ganyan kang impairment. So you are still covered by this term disability. Disability.
Oo, Tama. so parang may disability ka pa rin. So ako yung pagkaintindi ko dito, so kasi alam natin yung mga persons with disabilities, discriminated, no, and medyo rejected. So dito 'pag may record ng may impairment before tulad ng sabi ni Sir Ryan kanina yung may stroke or may diabetes for example. So puwedeng gumaling na pero puwede pa ring magkaroon ng discrimination lalo na pagdating sa work. So Mm. ibig Mm. sabihin 'pag they are included in this definition, puwede rin pala silang ma-cover ng mga protection na binibigay ng RA 7277 sa mga persons with disabilities. Kahit yung mga walang disability but regarded as having an impairment, maybe undiagnosed, so they are still under the protection kasi sinama sila dito sa definition ng disability. Oo, nilagay nga dito 'di ba? So, ibig sabihin niyan, talagang itong mga proponents ng batas na 'to, inisip din nila na hindi lang itong ah, mga, tawag nun, mga diagnosed na may impairments, at yung may mga record of impairments na or may history ng impairment. So, ito rin 'no, yung mga regarded as, with impairment 'no. So, may mga nabasa rin ako Sir Vern na yun nga, Mm. evolving talaga itong definition ng disability 'no. So, Oh, yes. talagang, through time ay nag-e-evolve siya. Pero dito malinaw sa batas na hindi lang natin nililimit doon sa masyadong, obvious na may impairment 'no. So, yun ding iba na nile-label na, may impairment or tinatawag na, may disability, kasama din sila sa tinutukoy ng batas na 'to. Okay. So kahit nga sa DepEd, si Ryan 'di ba, may tinatawag Oo. tayong manifestation man, eh, 'no? O Mm. wala siyang diagnosis pero may manifestation. So, Mm. that is why kahit yung DepEd, hindi rin sila dini-disregard, eh, 'no? Kung nile-label sila na ganyan, so tinatawag din silang may Oo. difficulty lang 'no, Oo, difficulty in difficulty gano'n, seeing, tama. parang gano'n. Mm. So, naka-align pa rin yung kahit nasa DepEd natin na law dito sa ating Magna Carta for persons with disabilities. Mm. Okay. So, sige. So, Sige. ano naman yung ano, so just a recap, 'pag sinabi nating, impairment, yan ay, loss of, function or loss of, structure na sa tao 'no. 'Pag disability, yung, yung skills or function mo yung talaga yung Mm. nawawala na 'no. O Mm. kunwari 'pag, sample na lang natin yung ating, disability si Ryan 'no. 'Pag sinabing Mm. impairment, tinutukoy pala niyan ay yung mata natin 'no, na may defect. So Mm. 'pag disability pala, yung, function or skills natin na ginagamitan ng mata, kunwari 'pag reading, yun yung disability na natin, hindi na natin Yes, yes. kayang gawin, yung Oo. o magbasa at, manood ng telebisyon. So, yun Mm. yung nagiging disability natin. So, Mm. ano naman kaya si Ryan ano 'pag, handicap, ano naman kaya tinutukoy nito? Yun So, ang sige. sabi dito, oo. So, ikaw na magbasa. Sige. So, disability ko 'yan, eh. So, handicap refers to, um, the disadvantage for a given individual, resulting from an impairment or disability that limits or prevent the function or activity having considered normal given the age and sex of the individual. Okay, Oo, Sir medyo Ryan, mahaba. disadvantage ito, eh, oh. Yung keyword dito 'no, yung disadvantage na wala doon sa kaninang dalawa. Oo, So, yeah, disadvantage. So for a given individual, no? So ibig sabihin, ito palang handicap is a situation or a scenario na kung saan na nare-realize mo yung disability mo talaga, eh, no? So parang
masasabi natin na itong handicap ay result daw result ng Result. impairment, resulting from Oo. impairment or disability. So, ibig sabihin pala, si Ryan, itong impairment nagre-result sa disability at itong disability ay magre-result sa handicap pag hindi nabigyan ng tamang remedy Intervention, oo, ng o remedy o intervention. intervention 'no or Okay. accommodation. So, papaano kaya yan, si Ryan, Meron magkakaroon ng handicap para at least mas malinaw sa ating mga viewers or oo nga. listeners? Sige, so, ah, no, sinabi kanina ni Sir Vern 'no, na may situation or may condition or may scenario. So, ang handicapping 'no, 'pag sinabing handicapping 'no, doon may disadvantage 'no, na, may disadvantage vis-a-vis the person doon sa tao na merong impairment. So, dahil doon sa impairment, hindi na pantay ngayon, yung opportunity, yung hindi na pantay yung chance or opportunity nung isang tao na gawin ang isang bagay dahil nga doon sa kanyang impairment 'no. Ah, Puwede mo bang dagdagan yun, Sir Vern? Yes. O sige, pagpatuloy siguro natin yung senaryo natin kanina, Oo, no? sige. Sa atin, blind, yung impairment natin sa mata, disability natin, di na tayo makapagbasa, isa sa mga disability natin yan. So, paano tayo Mm. magiging handicap? Kung magiging handicap tayo, kung sa classroom, bibigyan tayo ng libro na printed, no? Hindi large print, hindi naka-braille or large print Hmm, para sa mga low hmm, vision, hindi naka-braille, hindi naka-audio, hindi naka-plain text. Doon tayo magiging handicap. Barrier, kumbaga environment di ba? mm. Environmental barriers, yun yung isa ring term for handicap. Actually, hindi lang siya, yung barrier, hindi lang naman environmental pwede rin namang attitudinal. Attitude, Tama, oo. yeah, tama. So, doon tayo nagiging handicap. So, pag naging handicap tayo, kunwari hindi tayo tanggap sa society, so Oo. nagiging hindi tayo tinutulungan. So, handicap, hindi tayo binibigyan ng accommodation. So, Hmm, nagiging handicap tayo So, kunwari, yung wheelchair user, siguro yung impairment niya sa paa. Tapos yung disability niya, hindi na siya makapaglakad, hindi na siya mm. makakapagtakbo. Magiging handicap yan kung yung room nyo ay nasa second floor, wala kayong Walang ramp, ramp, wala kayong oo. elevator. Yun yung handicapping Yun. condition. Oo, so handicapping refer pala sa kondisyon, sa Oo. scenario, sa situation pala. So ang handicap pala dapat hindi tao no? Hindi tao. Kasi laging inaano, kaya nga, tinatanggal na yan ngayon, Sir Vern, 'di ba? So iniiwasan ng gamitin yung handicap kasi 'pag ang usual kasi natin na ano, connotation diyan tao, 'pag, Oo. handicap, oo, tao talaga. Meron pa nga akong naano nun na isang international organization na pangalan talaga handikapan. So, ah, ayoko na lang banggitin pero may handicap doon sa pangalan nila. So, yun environment at yung attitude 'no, yun yung yun yung nagbibigay ng, nagle-lead doon sa handicapping, condition or situation. Pero kung Mm. wala yung mga barrier na yun o wala yung mga situation na yun, nandoon yung disability at impairment pero walang handicapping. So, nandun pa rin yung Yes. disability at impairment, wala nga lang handicapping, situation. Oo, yun yung So, dapat. Kahit kung 'pag wala ngang handicapping, Sir Rai, 'pag walang handicapping condition, minsan di mo na mafe-feel yung disability mo 'di ba? tama, So, parang hindi parang kasi wala parang lang. sabi mo, hindi ko na sana mafe-feel na may disability ako in reading 'Pag binigyan mo ko ng naka-braille or audio Oo, 'di ba? tama. 'Pag plain text So yung disability ko na makapagbasa, wala na 'di ba? Hindi ko na sana Oo, mafe-feel yan kasi pantay na parehas na parehas na Oo, pantay nakakagawa na. ng oo.
Oo, kaya yung mga O kasama mo kunwari nakakabasa, ikaw din nakakabasa dahil meron ka ng, accessible na material para sa'yo. oo, yung wheelchair user, hindi naman sana niya mafi-feel 'yan na hindi siya makakaakyat, hindi siya makapaglakad, makakapaglakad 'no? Kung mayroon Mm. lang sanang elevator at ramp papunta dun sa second floor or any floor of the building. Yun, ang nakakalungkot pa Sir Bren, mismo sa parang hindi ko lang alam kung ilang porsiyento lang yung merong ganyan, merong ramp, merong elevator, merong accessibility na kasama doon sa paligid natin baka wala pang 10% 'no, kahit O sa wala, ating yung government, iba oo. ginagawa for compliance purposes, Mm. walang consideration kung usable ba 'yan, Marami kasing mga report, mga news, 'di ba, yung mga ramp parang Basta lang oo, basta lang meron. hindi hindi usable, so hindi Oo, kino-consider para lang makapag-comply kasi mm, mandated by the law, mm. 'yun. So, hindi Para siya usable. oo, para ma-approve lang ng Office of the yung OBO, yung Office of the ano ba yun, Building, gano'n na Yung ng siguro yung mga oo, building permits nila ano? oo, para oo, para lang doon 'no, na yun nga nakakalungkot 'no, nakakalungkot na nakakahiya rin dahil nga matagal na itong batas, pero matagal na itong I batas don't know pero kung, naka-experience ka Sir Ryan na pumasok oo, sa CR ng PWD sa isa yung mga malls, yung, PWD CR andun sa dulo, So talagang oo, dadaanan mo talaga yung mga cubicles at saka yung mga oo, yung mga ginagamit ng mga walang disability, dun ka pa sa mm, pinakadulo, So, mm, dadaanan mo talaga sila. So, ba't hindi na lang diyan malapit sa pinto para pagpasok mo mm, andiyan na. So, yun nga, eh, mahirap pa rin kasi o kunwari 'pag blind ka, 'pag pasok mo sa pinto andiyan na sa left side or sa right side mo, mm, makakapasok ka na. Pero 'pag dun pa sa oo, dulo, so marami ka pang dadaanan ng tao 'di ba? oo nga, So, kung naka-wheelchair ka, dun pa sa hmm, pinakadulo, yun nga, buti yung iba kasi separate yung room, walang problema dun. oo. Meron talagang marami talagang gano'n 'no, nakakalungkot nga. Pero anyway, yun yung ating dahilan 'no, na ito nga yung ating ginagawang advocacy na hindi hindi lang, hanggang sa batas 'no, dapat, alam alam natin 'to para, tayo man makapag-advocate 'no, kung saan man tayo ngayon, saan yung ating konteksto. Kung tayo man ay nasa ating, community or nasa ating, workplaces, ay ito pala yung sinasabi ng batas. So, yun 'no, mapupunta rin tayo diyan dun sa, ating mga batas patungkol sa accessibility at iba pa 'no. Pero dito, nabanggit lang namin talagang nakakalungkot 'no na, dahil sa mga sitwasyon ito ay nagkakaroon ng disadvantage 'no, nagiging problematic doon sa isang person with disability ang paggawa ng iba't ibang, mga gawain, ng mga basic sanang gawain, like yung sinabi ni Sir Vern 'no, punta sa restroom dahil yun ay basic nating, gawain dahil nga Basic kailangan natin yun, necessity. oo, necessity yun, kailangan natin yun, 'no? So, doon dapat, may provision na talaga na, ah, na ma-ano na magawa ng isang, taong may kapansanan yung mga yung pagpupunta sa restroom at kung ano man yung gagawin dun dahil nga, available at accessible na yung structure. In the subsequent or in the coming mga episodes namin, pag-uusapan din namin yung linguistic o yung language 'no, yung person first language. Yes, at Itong yung identity first oo. language. 'Yan, tama. So, persons with disability. So, hindi po 'yun, pag-uusapan din natin 'yan 'no, sa susunod 'no, na Yes, hindi po lahat ng may impairment nga sabi natin ay puwede na mag-claim na may disability 'no, hindi po 'yun. Hindi po laging gano'n 'no, kasi nga, kaya nga 'di ba yung ating, National Council on Disability Affairs ay malawakan at yung Department of Health ay malawakan na yung ano, kasi ang dami ng may hawak ng PWD ID ngayon kahit walang disability. yeah. Mm. So, Sir Ryan, naka-flash ngayon sa screen yung, definition ng persons with disabilities natin.
Okay. Sorry. Ituloy mo na lang, sir. Nandyan pala, no? Na-fix up mo na. Sige, ako na magbabasa ko yan, Sige, ikaw si na muna. Ryan. Oo. So persons with disabilities are those suffering from restrictions of different abilities as a result of a mental, physical, or sensory impairment to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being. So, yun yung definition natin ng persons with disabilities, Sir Ryan. And sa nabanggit mo, no, sa next episode natin, um, tatalakayin naman natin ano ba ibang-ibang uri o iba't ibang klase ng mga disabilities mayroon tayo. Mm. So, oo. So mas liliwanag ito, mas magiging malinaw ito sa susunod natin na sa susunod natin na episode dahil, magiging malalim yung ating discussion tungkol sa iba't ibang uri 'no. Although dito naging, sinabi naman dito sa definition 'no, na suffering from restrictions. So, andun na rin yung na-restrict or nalimitahan because restrictions of different abilities, yung mga kaya sanang gawin, ah, dahil doon sa, result of mental, physical, or sensory impairment 'no. So, 'pag Yeah. sinabi nating mental o yan sinasabing intellectual, nasa pag-iisip, Mm. physical or sensory 'no, kasama yung sa ating senses 'no. So, ating, paningin, pandinig, ah, pagsasalita, 'yan, pandama. At and so on 'no. So, meron ngang mga iba pang classifications yung tinatawag na hidden 'no or mga, ah, parang mga invisible disabilities na pag-uusapan din Yeah. natin 'yan So, sa susunod kasama natin na niyan si Sir episode. Ryan sa sabi mo sigurong psychological and mental, di ba? Psychological, oo. So, parang, ito 'di ba Sir Vern, lumalawak ng lumalawak 'no, nagiging malawak yung coverage niya. Oo, pero Yes, yes. 'yan, for sure kayo diyan 'no, na, kayo man yung tao o yung person na merong impairment o may disability or meron kayong kamag-anak 'no, kung meron kayong tanong 'no, you can input your questions or your, comments 'no, sa aming Yes. pinag-uusapan ngayon. At kung meron pa kayong gustong topic na ipapa-discuss, just feel free 'no, to comment it diyan sa ating comment section, Sir Bren. Okay. So, thank you so much po sa pagsama sa amin sa episode ngayong araw. So, we are hoping and we're looking forward to be with you again sa mga susunod pa naming mga episodes. Ayan, so don't forget 'no, to hit that subscribe button and also the notification bell 'no, para lagi kayong updated sa aming mga bagong content and, subaybayan niyo po ang aming next na episode wherein we will be featuring yung iba't ibang classification ng, disabilities 'no. So 'yan po, maraming salamat, Sir Vern. Yes. Thank you so much and God bless. Paalam po. God bless po.